Sa pagpapatuloy ng kwento, narating ni Lee Robang at Wen ang kanilang bahay matapos magkasama. Kaagad na sinabi ni Lee Robang kay Suning na maligo muna, saka mabilis na hinayla si Wen papunta sa balkonahe. Naguluhan si Wen kung bakit pinaalis si Suning, ngunit pinutol agad ni Lee Robang ang kanyang pag-iisip at agad siyang niyakap at hinalikan. Hindi na nagtanong pa si Wen at yumuko upang tugunan ng halik. Habang nagaganap yon, may isang lalaki sa malayo na walang tigil sa pagkuha ng mga litrato. Habang hinahalikan si Lee Robang, naisip ni Wen na tila may kakaiba sa kilos nito. Hindi tamang oras para sa ganitong bagay, lalo na't naliligo si Suning at tiyak na lalabas din kaagad. Sa isip niya, malinaw na nagpapakita lamang si Lee Robang, sadyang nagpapakuha ng palihim na litrato. Dahil dito, pinaupo ni Wen si Lee Robang sa gilid ng rehas ng balkonahe. Sa sarili niya, inisip niyang kung yun ang nais ng babae, handa siyang magpakasakit ng kaunti upang makamit ang kasiyahan nito. Patuloy namang kumukuha ng mga litrato ang lalaki. Pagkaraan ng 2 minuto, binitiwan ni Wen si Lee Robang, at natitiyak nilang nakalayo na ang nagkukubling litratista. Inayos ni Lee Robang ang kanyang buhok at inamin na alam ni Wen ang lahat. Ikinagulat lamang nito na naging ganoon siya kakumpiyansa at kayon. Matapos noon, sinabi niyang huli na at dapat na silang matulog. Samantala, sa punong tanggapan ng Rulong Group sa Nangwong City, umigting ang galit ni Ding Ruong matapos mabalitaan ang ginawa ni Lee Robang at Wen. Labis ang kanyang pagkamuhi at nagwala sa opisina, hanggang sa nakabasag siya ng 7 panulat. Galit na galit niyang isinumpa ang pangalan ni Wen at agad na inutusan ng isa sa kanyang pinakapinagkakatiwalaang tauhan, si Xiang Chuan, na siyang dating sundalo ng espesyal na unit. Mahigpit niyang iniutos na patayin si Wen sa Donghai at gawing malagim ang magiging wakas nito. Pagtingin ni Xiang Chuan sa talaan ni Wen, sinabi niyang teritoryo yon ni Lee at kakailanganin niya ng 5 araw upang kumilos. Ngunit hindi makapaghintay si Ding Ruong at mariing nag-utos na 3 araw lamang ang ibinibigay niya. Walang nagawa si Xiang Chuan kundi tanggapin ang atas. Kinabukasan, sa bahay ni Lee Robang, nagising si Wen kasama si Suning. Tinangka niyang gisingin ang babae, subalit nagsabi itong nais pa niyang matulog. Pinayuhan siya ni Wen na maaari pa siyang magpahinga pag-uwi galing trabaho at pinaalala ang mga itinuro niya kagabi. Buo ang kumpiyansa ni Suning at inamin sa sarili na ang araw na iyon ang magtatakda ng kinabukasan niya. Dumating si Lee Robang at inaya silang pumunta sa kumpanya. Pagdating nila, sinalubong agad si Suning ng kanyang mga tauhan dala ang mga dokumento at mga ulat mula sa nagdaang pagpupulong. Agad niyang inutusan na buksan ang silid para sa pagpupulong at saka nagpaalam kay Lee Robang. Eksaktong 10:00 ng umaga, nagsimula ang mataas na pagpupulong ng Gen 4 Group. Doon, malakas na kinwestiyon ni Ginang Su ang desisyon ni Suning matapos nitong ideklara ang pagpapatalsik kina Judo at Yong Kwai. Matatag ang naging paninindigan ni Suning at ipinaliwanag niyang bilang Executive Vice President at kasapi ng Board of Directors. May karapatan siyang magpatawag ng pulong at gumawa ng pasya ukol sa pamamahala. Ipinunto niya na ang pag-dismiss sa pinuno ng seguridad ay hindi na kinakailangan pang dumaan sa resolusyon ng board at maaari niyang ipag-utos ng direkta. Mariing tumutol si Ginang Su at sinabing mali ang biglaang pagpapatalsik sapagkat maaari itong makasira sa pangalan ng kumpanya lalo na kung makarating sa media. Ngunit iginiit ni Suning ang dahilan. 5 araw ang nakalipas ng manakawan ang pinakamalaking tindahan ng kanilang grupo sa Donghai. Isang establisimyentong may pinakamahigpit na seguridad. Dahil dito, bumagsak ang presyo ng kanilang stock at nabawasan ng 4 na bilyon ang kabuuang halaga ng kumpanya. Ayon kay Suning, ang tanging paraan upang maibalik ang tiwala ng publiko ay ang pagpapakita ng determinasyong magbago, at ang mabilis na hakbang ay ang pagpapatalsik sa pinuno ng seguridad. Nang tanungin naman tungkol kay Yong Kwai, tahasan niyang sinabi na wala itong formal na posisyon sa kumpanya at tanging personal na bodyguard lamang ni Ginang Su. Doon, tuluyang napagtanto ni Ginang Su na ang lahat ng galaw ni Suning ay hindi basta-basta lamang, kundi malinaw na nagpapakita ng kanyang paghihimagsik at sariling paninindigan laban sa kanya. Nag-utos si Ginang Su na magpatawag ng board meeting at ipaalam sa lahat na gaganapin ito ng 3:00 ng hapon.
Samantala, sa kumpanya ni Li Robang, tinanong niya si Wen kung bakit naroon ito. Sa kabila ng tensyon, kalmado lamang si Wen at sinabi na wala siyang ibang nais kundi magpinta. Habang sinasabi yon, lihim niyang iniisip na malamang ay nasuri na siya ni Ding Ruong mula sa mga palihim na litrato kagabi at tiyak na gumagawa na ito ng hakbang laban sa kanya. Habang nakaupo, nagsimula siyang gumuhit ng sketch at sabay na nagbukas ng mensahe mula sa isang grupo ng mga pintor. Doon niya ipinadala ang mga payo ukol sa linya at anino ng kanilang mga gawa, bagay na agad nagdulot ng interes at kasiyahan mula sa mga kasapi. Una ay nagduda sila, ngunit matapos makita ang ipinadala niyang mga sketch, nagulat ang lahat at nagpahayag ng paghanga. Sa gitna ng masiglang palitan ng mensahe, natanggap niya ang isang pribadong mensahe mula kay Lin Wang Bakshanyu, dating kaklase sa high school ni Ding Ruong at isang babaeng may espesyal na kaugnayan dito, sapagkat mayroon silang anak na 14 na taong gulang. Nagpakilala si Lin Wang at nagmakaawa na suriin ni Wen ang obra ng kanyang anak. Magiliw namang tumugon si Wen at pinuri ang talento ng bata. Lubos ang naging tuwa ng babae at kaagad nag-alok na kunin siya bilang guro kapalit ng malaking bayad. Bagaman kunwari ay nag-aatubili, tinanggap ni Wen ang alok at nagtakda ng personal na pagkikita. Sa kanyang isipan, malinaw na umuusad ayon sa plano ang lahat, at kapag tuluyan ang napalapit sa kanya ang mag-ina, magiging ganap silang bahagi ng kanyang estratehiya laban kay Ding Ruong, lalo na't hawak ng babae ang ilang matitinding ebidensya sa kasalanan nito. Pagkatapos noon, lumabas si Wen at agad tumawag sa isa pang tao na may kaugnayan din kay Ding Ruong. Sa kabilang linya, mariin niyang tinakat ang kausap at banta na ilalantad ito kay Lu Tai kung hindi susunod. Sa takot, napilitan ng tao na tanggapin ang kasunduan at sumunod sa utos ni Wen na magkita sila alas 3 ng hapon sa isang lugar na siya mismo ang magbibigay ng direksyon. Sa parehong oras, dumating na ang takdang pulong ng board ng Jenner Group. Nagsimula ito sa mahigpit na utos ni Ginang Su na isara ang pinto at simulan ang sesyon. Tumindig si Suning at ipinaliwanag sa lahat ang layunin ng pulong. Mariin niyang ipinahayag na ang pagpupulong ay dapat magsilbing pagkakataon upang malinaw na marinig ang mga opinyon. Ngunit binalaan niyang hindi siya tatanggap ng pagtutol na walang malinaw na dahilan. Ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang pananalita. Sa isip ng ilan, mabuti na lamang at nakahanda na sila sa pagbabago ng kanyang ugali, sapagkat kung hindi, mahihirapan silang makasabay sa matatag at matapang na anyo ng bagong pamumuno ni Suning. Napilitan si Ginang Su na purihin si Suning, ngunit kaagad ding bumangon at mariing ipinahayag na kung sasabihin niyang hindi maaari, mananatiling hindi maaari. Ipinaliwanag niya na si Judo ay matagal nang nanilbihan sa grupo, mula pagiging tagapamahala ng seguridad sa pabrika hanggang sa umangat bilang pinuno ng pangkalahatang opisina. Tapat at walang bahid ng pagkakamali ang kanyang serbisyo sa loob ng mga dekada. Kung basta na lamang siyang tatanggalin, tiyak na manghihina ang loob ng iba pang mga empleyado. May ilang miyembrong sumang-ayon sa kanya at nagpahayag na tama ang punto niya. Lalo siyang lumakas ang loob nang mapansin na nakahanay sa kanyang panig ang ilang kasapi ng lupon. Dagdag pa niya, noong umaga ay pinilit ni Suning na magbitiw si Judo at binigyan ito ng pera bilang kabayaran, ngunit may karapatan itong tumanggi. Kung pilitin ang pagpapatalsik at pilitin din siyang akuin ang pananagutan, tiyak na sasamantalahin ito ng media, magdudulot ng kaguluhan, at higit pang magpapayanig sa presyo ng kanilang mga sapi. Unti-unting dumami ang mga pumapanig at nagpahayag na sang-ayon sila sa sinabi ng Ginang. Sa gitna ng mainit na usapan, nagpahayag si Suning na ang palitan ng opinyon ay walang idudulot na konkretong resulta. Nagmungkahi siyang isagawa ang pagboto. Kaagad namang sumigaw si Ginang Su at hinamon kung sino ang mangangahas na pumabor sa panukala ng anak. Unay iisa lamang ang nagtaas ng kamay, dahilan upang magaan ang loob ni Ginang Su. Subalit kasunod nito, may ilan pang sumuporta, kabilang sina Han Glin, Chen Wang, at Chen Li. Lihim na nabahala ang Ginang at nawala ng pagpipigil nang makitang dumarami ang pumapanig kay Suning. Tinawag niya si Chen Li at ipinaalala kung paano niya ito itinaguyod mula pa noong nagsimula ito sa kumpanya. Ngunit pinigilan siya ni Suning at mariing sinabi na huwag nitong guluhin ang proseso ng pagboto. Patuloy ang maiinit na talakayan sa silid,
At sa isipan ni Suning ay muling bumalik ang mga salita ni Wen na hindi lahat ay kailangang magsalita, sapagkat sapat na ang ipakita ang lakas at tindig upang makuha ang kanilang suporta. Sa sandaling yun, tinanong niya kung mayroon pang susuporta. Ang pinakamatanda at pinakamataas na iginagalang na miyembro ng lupon, si Elder Shandang, ay tumikim at itinaas ang kamay. Nabigla si Ginang Su at tinangkang pigilan, ngunit matatag na nagpahayag ang matanda na lumaki na si Suning at oras na upang ito ay kilalanin. Galit na muling pinukpok ni Ginang Su ang mesa at ipinaalala na siyam lamang ang boto, kulang pa sa kalahati. Ngunit ayon sa tuntunin ng lupon, ang malalaking usapin ay nangangailangan ng ikatlong bahagi ng boto upang maipasa, samantalang ang pangkaraniwang resolusyon ay sapat na ang simpleng mayorya. Ang isyu sa araw na iyon ay kabilang sa pangkaraniwang bagay, kaya't kalahati lamang ang kinakailangan. Iisa na lamang ang kulang upang tuluyang magwagi si Suning. Sa puntong yun, tumindig siya at mariing ipinaalala kay Ginang Su na bagamat maaari nitong hadlangan ang resolusyon bilang asawa ng tagapangulo, dapat nitong isaalang-alang kung ang hakbang ay makabubuti para sa pamilya Su at sa kumpanya. Kung ipipilit ang pagtutol, hahatiin nito ang lupon, magdudulot ng kaguluhan, pagbagsak ng negosyo. At tuluyang pagkawala ng pag-asang mamana ang kumpanya ng sariling anak. Natahimik si Ginang Su, inilapag ang kamay sa mesa, at sa huli tumalikod at iniwan ang silid. Sa kanyang isipan, nagtanong siya kung bakit kailangang humantong sa ganoong bangayan ang sariling pamilya. Muling tinanong ni Suning ang lahat kung sino ang sumusuporta at kung sino ang tutol. Sa pagkakataong ito, sabay-sabay na nagtaas ng kamay ang lahat bilang pagsang-ayon. Formal niyang inihayag na aprobado ang resolusyon at idineklara ang pagtatapos ng pagpupulong. Mula sa sandaling yun, ang kontrol sa Jenner Group ay tuluyan ng lumipat kay Suning. Samantala, sa kabilang panig, tinawagan ni Leguan si Wen upang humingi ng tulong. Sa kanilang pagkikita, agad niyang ipinakita kay Wen ang pasa sa kanyang ulo at ikinwento na sinaktan siya ng kanyang unang pag-ibig gamit ang isang tasa bago siya pinalayas. Mahigpit siyang humawak kay Wen at nagmakaawang tulungan siyang muling makuha ang tiwala at pagtanggap ng mag-ina. Kalma namang pinaalalahanan siya ni Wen na huwag magmadali, at sa pagdaan ng panahon ay maaari pa rin niyang baguhin ang sitwasyon. Nagmadaling lumapit si Luguan kay Wen at iginiit na hindi na siya makapaghintay pa dahil tungkol ito sa kanyang anak. Kalmado lamang na umupo si Wen at nagbuhos ng tsaa bago niya pinakinggan ang mga ginawa ni Luguan. Inalala nito ang kanyang mga pagsisikap, paglapit kay Mahua Fang, pagbili ng mga bulaklak, alahas, at maging ng isang Ferrari para sa kanilang anak. Ngunit mariing ipinahayag ni Wen na nagmumukha lamang itong pagbili ng damdamin gamit ang pera. Isang bagay na higit na nakakasakit sapagkat naranasan na ng babae ang matinding kahirapan noon. Sa kanyang paningin, ang mga hakbang ni Luguan ay hindi pag-ibig kundi kahihiyan. Muling sumagi sa isip ni Luguan ang mga binitiwang salita ni Mahua Fang na kung muling magpapakita siya, lilisanin na nila ang lugar. Noon niya lubos na naunawaan na hindi na talaga pera ang sagot. Nang humingi siya ng solusyon, dalawang paraan ang iminungkahi ni Wen. Una, ang unti-unting makuha ang tiwala ng kanyang anak. At ikalawa, isang mabilis na paraan na maaaring magtagumpay sa loob lamang ng isang araw. Hindi nag-atubili si Luguan at pinili agad ang ikalawang opsyon. Ipinaliwanag ni Wen na kailangan niyang tiisin ang kahihiyan kung nais niyang magtagumpay. Walang pag-aalinlangan ang tugon ni Luguan at agad silang nagtungo sa tirahan ni Mahua Fang. Habang si Wen ay nakabantay mula sa silid ng mga kamera ng seguridad, nagpakita naman si Luguan sa mismong pintuan ng babae. Dinala niya ang pagkaing dati nilang pinagsasaluhan noong sila'y nagdarahop pa. Ngunit mariing tinanggihan at itinapon lamang ito ni Mahua Fang. Hindi nagpatinag si Luguan at pinulot ang mga iyon, subalit dumating ang kanilang anak at pinaalis siya. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy pa rin siyang nakiusap. Halos kalahating oras silang nagtalo hanggang dumating ang mga gwardya ng gusali. Ipinahayag ng babae na wala siyang kaugnayan kay Luguan at inakusahan siyang ng gugulo. Pinilit siyang paalisan ng mga gwardya, ngunit nagmatigas siya at ipinahayag na hindi siya aalis sapagkat asawa niya ang kinakausap. Nagkaroon ng komosayon at pinagsusuntok at pinagsisipa siya ng mga gwardya.
Sa halip na lumaban, nagpaubaya siya at hayagang nagpahayag na handa siyang masaktan o mamatay kung mawawala sa kanya ang kanyang pamilya. Doon na tumakbo ang kanilang anak upang ipagtanggol siya, at maging si Ma Huafang ay napilitang sumigaw at pigilin ang away. Sa kabila ng suntok at pananakit, nagwagi ang pagpapakumbaba at pagpupursige ni Lu Guan dahil muli siyang pinakinggan ng kanyang pamilya. Sa dulo, lumabas ang katotohanan na isa itong pinagplanuhang palabas kasama ang mga gwardya na bayad upang gumanap. Kumbinsido si Wen na mula rito ay kakayanin na niluguan ang mga susunod na hakbang ng siya lamang, kaya't pinasya niyang ituon na ang pansin sa mas mahahalagang bagay. Paglabas niya ng gusali, tumanggap si Wen ng tawag na nagmamadali at nagpapaalala sa nakatakdang pagkikita.